Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga handa ng matulog. At hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayun, tapusin natin ngayon ang ating journey about minerals. Meron pa pala akong isang slide, isang page na hindi po natin na-discuss kahapon at akala ko po tapos na po tayo. So, halay kayo at samahan nyo kami ni G para tapusin po ito ang ating minerals. Alright mga masters, ito po ang ating final topic regarding sa ating minerals. Ayan po, ano po ang mga minerals? O syempre, at tapusin po natin ang tungkol sa calcium. Ayan, may calcium at mga iba pa dyan. So, nutrients to get more of is calcium po. Ano po ang ginagawa ng calcium sa ating katawan? Syempre, tumutulong dito sa blood clotting, sa bone and teeth formation, constriction and relaxation of blood vessels. So, very important po ang calcium para po sa ating sirkulasyon. Kaya po, ang nangyayari po dyan ay pag tayo po ay naglo-lose ng mga minerals, ay halimbawa tayo ay acidic at tayo po ay umiinom ng mga very acidic at na mga inumin at pagkain. At syempre, pag tayo ay stressed out, ang ating katawan po ay nawawalan po yan ng mga minerals. Kasi pag acidic po ang katawan natin, ang dugo natin, ay nagko-compensate po ang ating dugo ng ating mga minerals. Sila po ay lumalabas po, yung mga organs po natin nagre-release po ng mga minerals. Nagre-release po sila ng minerals dahil kailangan po nilang tulungan ng ating dugo para bumalik po sa 7.35 to 7.45 na pH level. So halimbawa po ay ikaw ay uminom ng soda or soft drinks or may mga acidic na mga inumin, ang mangyayari po dyan ay tataas po ang ating blood pH level, ay bababa po yan sa acidic level. So yung ating brain, ang ating circulatory system po, especially po yung ating dugo, ay ang mag-circulate po dyan is acidic blood. So, ang mangyayari po dyan ay mag-release po ng alkaline materials po ang ating mga organs. Yung mga alkaline materials po usually ay ang mga minerals like calcium, potassium, magnesium, sodium. O yung lahat ng mga diniscuss po natin ng mga minerals po ay kung anong meron po sila dyan, basta alkaline po yan, magre-release po sila ng konti para magtulong po sila para po ay ibalik po sa 7.35 to 7.45 ang ating blood pH level. So, ibig sabihin po ay nagbabawas po tayo ng mga vitamins and minerals sa katawan natin habang po tayo ay exposed sa acidic blood pH, lalo na po yung ating dugo, di ba? So, anong mga causes niyan? So, pinakauna is kung palagi kang stressed out. Stress causes a lot of acidity sa katawan natin. And of course, umiinom po tayo ng maraming kape. Ang kape kasi, caffeine contains coffee contains caffeine, and caffeine increases cortisol. And cortisol is a hormone which is relative connected to stress. Pag stress ka, mataas po ang cortisol hormones mo. So, ang nangyayari po ay pag ikaw ay umiinom ng kape, akala po natin ay relax po tayo. Hindi po siya relax kasi po nagpo-produce po tayo ng mas mataas na cortisol. Tayo po ay nasi-stress out. Alright, so ano pa po mga masters and mga ka-G? Siyempre, pag kumakain tayo ng mga acidic, sugary foods, fatty foods, oily foods, yan po ay nagkakos din po yan ng stress. Hindi pala ng stress, ng acidity. So, pag acidic ang katawan natin, nagsasayang po tayo ng mga alkaline na mga materials. So, imagine niyo, no, di ba? Kung may mga problema po tayo
sa sirkulasyon. Ayun po, dahil po tayo ay may problema sa calcium. Ayun po, o 'di ba? Sa ating constriction and relaxation of the blood vessels, hormone secretion, muscle contraction, nervous system function, yun po ang mga gagawa ng calcium. So kung mayroon tayong problema sa calcium, pag mababa ang level sa calcium natin, maliban po sa ating ngipin at sa ating mga buto-buto at sa ating kidney function, ito din po ang mga problema na mangyayari sa katawan natin. Magkakaroon tayo ng mga clottings, 'di ba? Ang ating ngipin at bones ay din po ay hindi healthy. So, 'di ba? Ang ating heart, especially ang ating blood vessels po ay hindi healthy, hormones natin, o 'di ba? Muscles natin at nervous system natin. Yan, tandaan po natin yan mga masters kasi hindi tayo pabata at tayo po ay matanda na, 'di ba? So, saan po pwedeng makukuha ang mga calcium-rich foods or products? Canned seafoods with bones. So, lahat po, limbawa yung syempre, common sense na po yan with bones. Syempre, sardinas, di ba? Salmon and sardines. Dairy products, fortified orange juice, syempre, fortified with calcium, di ba? Kasi pag sinabing fortified, yung presence of that particular mineral or vitamins, yan ang napa-fortify sa kanya. Fortified soy beverages. Hindi po ako nagre-recommend ng soy products. Hindi ako nagre-recommend kasi yung soy po ay more on estrogen hormone po yan. Hindi po yan bagay para sa atin. Although kahit babae pa naman kasi fino-force niya po na pataasin yung estrogen level. So later on, i-discuss natin yan soon ang ating soy products. Okay, kung paano hindi siya nire-recommend. Fortified ready-to-eat cereals. So, syempre, mga cereals dyan na merong mga calcium na. Green vegetables like kale, broccoli, and collard greens. Ayun, tofu is also a source, pero syempre, tofu is also a soy product. So, meron tayong article about that soon. So, we need 1,300 milligrams daily value of calcium every day. Ayan, mga masters. So, baba tayo sa chloride. Chloride is an acid-base balance. So, ang chloride pala ay nagbabalanse ng ating acid and base. So, conversion of food into energy. So, tumutulong ang chloride para sa magkaroon tayo ng mas magandang energy sa katawan natin. It is also good for digestion, fluid balance, and nervous system function. O, diba mga masters? Ano po yung mga sources po ng chloride? Ayun po, olives. Yun, ang main source po ng olive oil. Pero hindi siyempre yung olive oil. Yung olives talaga na prutas or ang bunga mismo ng olive tree. So, rye is also a kind of wheat. Diba? Salt substitutes. So, may mga salt. Kasi sodium chloride, diba? Sodium chloride. So, NaCl, wala lang sodium. Pero chloride is also part of salt. Salt substitutes. And the seaweeds, so, dulce and kelp. So, seaweeds po yan. Ang dulce is another form of seaweed. And table salt and sea salt. Okay? Vegetables like celery, lettuce, and tomatoes. So, we need 2,300 milligrams of chloride every day. And of course, chromium, this insulin function. Tumutulong po yung chromium para po sa ating insulin function para ma-digest po, ma-metabolize po ng katawan natin ang mga matatamis or mga sugar sa katawan natin. Kailangan po ang insulin para po i-convert po ang sugar para ma-metabolize talaga ang sugar para gagawin po itong energy. So, protein, carbohydrate, and fat metabolism. Very important ang chromium kasi kailangan po siya sa paggawa ng protein, ng carbohydrates, at fats. At magpag-process pala. So, ano po mga examples po ng chromium? Broccoli. Okay, broccoli is very popular ang broccoli ngayon, no? 'Di ba? Sa ating topic. So, kain na kayo ng broccoli, Huwag kayong matakot sa broccoli or broccoli. Kain po kayo niyan. Kahit mahal po yan, maraming sustansya po yan. Huwag nyo na pong i-overcook yan. Medyo half-cook or pwede naman siyang basta bata pa, pwede mo siyang kainin na fresh. Okay? So, fruits like apples and bananas, syempre. Meron lang juices, grape and orange juices, and meat,
spices like garlic and basil. Turkey is also a good source of chromium and whole grains. So we need to have 35 micrograms a day of chromium. Alright, so proceed tayo sa copper. Last na po ito. Copper is an antioxidant. Copper is sa Y, di ba? Copper po yan. So, bone formation, collagen and connective tissue formation, very important ang copper. Energy production, iron metabolism, and nervous system function. Yun, tandaan niyo po yan. And chocolate and cocoa are one of the best sources. Crustaceans, mga crabs, mga shellfish. Okay? Lentils, nuts and seeds, organ meats like liver and mga kumbaga yung mga kinakain natin sa Pilipinas, yung mga isaw, yung mga atay, mga sa loob, mga kaloob-looban, mga kaloob-looban po yan. O yan. So, whole grains. Ayan po. At 0.9 milligrams a day po ang kailangan natin. Alright, so yun po ang ating topic at I hope na nag-enjoy po kayo. At meron akong product na isa sa mga product na pinupush ko noon pa. At ang tinatawag po itong Ocean Minerals. Hindi po ako nag-advertise pero ito po yung isa sa aking product na binibigay ko po kay G, itong Ocean Minerals. So this has 125 minerals per drop. So ito po ay 60 ml at meron naman po siyang meron din po siyang 30 ml. So dalawa po siya, exclusively distributed lang po ito from Classic Herbs. So just in case may mga idea, may mga gusto po kayong mag-take niyan, magtanong lang po kayo sa akin. Hindi po ako nagbebenta dito. Pero in case na may kailangan po kayo, sabihan niyo lang po ako. Alright, so kita-kits tayo mamaya sa ating premiere marathon sa Bahay Kulitan. At hanggang dito lang po tayo. This is your one and only Master Worm. God is great. And G, Yahoo!